Sa dulo ng tahimik na kalye sa Pransya, may natuklasang matagal nang nakalimutan. May kakaiba sa lugar na ito, isang kwento na agad naming nabuo. Dati, ari-arian ito ni Eric Lefebvre, ngunit ngayon ay tila napabayaan at parang huminto ang oras dito. Si Eric Lefebvre, mula sa kilalang pamilyang Pranses, ay mayaman at may mataas na panlasa. Ang kanyang marangyang ari-arian na minana mula sa kanyang mga ninuno ay nagsilbing patunay ng kanyang katayuan. Ngunit matapos ang napakasakit na pagkawala ng kanyang asawang si Madeleine, ang dating masiglang tahanan na ito ay naging kanyang kanlungan. Unti-unting lumayo si Eric sa mundo, naging isang ermitanyo, at sa mahigit 20 taon, ang mansyong ito ang naging buong mundo niya. Sa pagkawala ni Madeleine, natagpuan ni Eric ang kanyang kapanatagan at hilig. Isa siyang masugid na kolektor ng mga antigong hardware ng computer. Punong-puno ng teknolohiya ang bahay niya. Nakita rin namin ang modelong kotse, limited edition Lego set at mga yaman na nagpapakita ng isipan ng lalaking pilit tumatakas sa dalamhati. Habang naglalakad kami sa mga kwartong ito, halos maramdaman namin ang bigat ng kanyang kwento sa bawat bagay na naiwan. Si Eric at Madeleine ay may 2 anak, ngunit matagal nang lumipat, iniwan ang mansyon at mga alaala nito. Unti-unting binabawi ng kalikasan ang ari-arian at gumagapang ang mga baging sa pader. Sa kabila ng pagkabulok, may kakaibang alindog ang mansyon. Bawat silid ay may kwento, at ang koleksyon ni Eric ay bintana sa buhay ng isang lalaking kapit sa nakaraan. Habang nililibot namin ang mansyon, napansin naming may isa pa pala kaming natuklasang lugar bukod sa isang silid. Kwento itong naghihintay matuklasan. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of Decay. Ako si Leslie sa likod ng kamera, gaya ng dati. Ginoong Danny. Hello sa inyong lahat. Gusto ko lang sabihin na may sakit si Danny ngayon, pero dapat pa rin siyang purihin dahil sumama siya sa atin mag-explore. Kaya salamat pare, welcome at may napaka-espesyal kaming lugar para sa iyo ngayon, sa bansa ng Pransya. May estate tayo ng dating may-ari na si Eric Lefebvre, kung tama ang sabi ko. At ang lugar na ito ay inabandona na ng mahigit 2 dekada. Sa kasalukuyan, nakatayo tayo mismo sa driveway ng bahay. Ipakita mo yan, Danny. Talagang nakakabaliw ito. Mahigit 20 taon nang inaangkin ng kalikasan ang lugar na ito. Wow. Nakakabaliw talaga, oo. At dito mismo, makikita natin ang unang sulyap sa kanyang magandang mansyon, gaya ng sinasabi nila sa Pransya. Kamangha-manghang lugar na minana niya mula sa kanyang mga magulang. Noong panahon na siya ay nabubuhay. Ang mga punong ito, mga tinik at lahat ng bagay ay sobrang kapal na halos hindi mo na makita ng maayos ang bahay. Nakakabaliw, di ba? Napaka-Pranses talaga makakita ng baging sa gilid ng bahay. May ilang bahay na talagang nababalutan ng baging, pero sinasadya yon. Pero dito, si Lily ang gumagawa dahil gusto ng kalikasan. Pranses na Pranses ang bahay. Napansin mo ba, Danny? Oo. Tama, sa ilalim ng mga palumpong. Narito ang dati niyang kotse na iniparada niya rito sa huling pagkakataon at hindi na niya muling nagamit. Napakatanda na ng kotse. Ford din ito, hindi inaasahan sa Pransya dahil mas gamit nila ang sarili nilang tatak. Ang Peugeot o Citroen. Ito ay tuluyang nakakandado. Hindi. Oo nga, merong... Oo,
May mga halaman at palumpong at lahat talagang tinatakpan at binabalot ito. May nakita pa akong kotse ro na gusto kong ipakita. Sa tingin ko baka iyon ang kotse ng asawa niya o pangalawang kotse. Sino ba ang nakaalam? Ang magandang tampok ng bahay dito ay may balkonahe na umiikot sa paligid. Mamaya sa video, ipapakita namin na may ilang kamalig at mga imbakan sa ilalim nito. Si Eric ay naging ermitanyo matapos mamatay ang kanyang asawa at nag-imbak siya ng napakaraming gamit kung saan-saan. Heto na yung kotse na tinutukoy ko. Oo, kailangan mo talagang mag-ingat dahil may mga tinik kahit saan ako magpunta. Kaya kong pumunta, basta Oh. Anong meron tayo dito? Ikaw, ayos ka lang? Oo. Ang dami ng damo dito. Diyos ko. Ito ay isang citron at agad ko itong nakita mula sa manibela. Meron itong kakaibang manibela sa loob ng kotse, pero isa lang din ang upuan nito. Oo. Medyo interesante. Mukhang commercial na sasakyan ito para sa pagdadala ng gamit. Oo, tama. Tingnan mo kung bukas ito. Hindi rin. Saradong-sarado din ito. Citron ba yon? Oo, citron nga. Pwede bang umatras ka muna para mapakita ko tulad ng... Ang lupit, di ba? Ito, matagal nang hindi napapatakbo. Oh, grabe, sige. O ano, may napansin lang ako. May ilog dito. Hindi pwede. O kahit maliit na tulay at lahat. Ang cute naman yan. May ilog na dumadaloy sa tabi ng bahay nila. Oo. Itong tulay na to, ayoko nito. Lumingon ako at nakita kong gumuho na ang tulay. Oo, ayoko nang dumaan sa tulay na yon. Oo, malaki talaga ang bahay. Masasabi ko. Oo, isa itong manor. Ito ang una kong French manor. Oo, si Danny ay meron na. Pinaghalo-halo at pinagpapalit namin ang mga lokasyon kapag ina-upload namin sila. Pero ito ang unang lokasyon ni Danny dito sa France. At ito rin ang unang beses mong bumisita sa France, tama? Oo. Oo, totoo. Pwede ba kitang tanungin, ano ang palagay mo tungkol sa bansa? Ibig kong sabihin sa ngayon, 3 araw pa lang ako dito. Sige, Ako. hindi pa masyadong nakakita ng marami, pero maganda dito. Talagang maganda. Kakaiba. Sige, aray. Sige, dahan-dahan tayong dumaan dito para ligtas. Hindi ko na kailangan magsimula ulit. Sige, may nakikita akong bukas na pinto doon at doon. Pero pumunta muna tayo sa side na ito ng bahay at tingnan natin iyon. Kasi nandito ulit ang balkonahe. Makikita mo sa ilalim nito, makikita mong nagkakabagsakan na ang lahat. Marami ng gamit na pang-computer dito sa labas, sa tingin ko. Para kay Eric lahat ito, na gaya ng sabi ko dati, isa siyang ermitanyo at mahilig mag-ipon ng kung ano-ano. Sa loob ng gusali, biglang lumamig. Karaniwang katangian ng gusaling Pranses ang malamig sa loob dahil mainit sa timog ng Pransya. Tingnan mo ito, Danny. Pumasok tayo sa kanyang kainan. Wow! Ang una kong napansin dito sa loob ay itong simpleng upuan na nakatayo sa harap ng mesa at pagkatapos ay may computer na nakapatong mismo sa mesa. Dito. Tingnan mo yan. Talagang luma na ito. Oo. Isa akong computer, isa akong software engineer, pero ni minsan sa buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng computer na ganito. Ito ay bago pa sa panahon natin, pati na rin sa mga ions natin. Hindi ko pa nga alam ang brand nito. Wow! Nasa likod mo ang cabinet natin. Tingnan natin kung may laman pa ito. Oh, nandito pa lahat ng tasa at plato. Dito sa likod, may isa pa tayong kabinet na halos bumagsak na. Dapat tayong mag-ingat dito. Mga baso, dito sa ibaba, Puro amag ito. natatakpan ito ng amag at dito sa ibaba, nakita mo ba ito? Oo, mas marami pang kaso. Oo. Grabe talaga. Nandyan pa ang oven at mga gamit niya sa tinapay.
Makikita mo kung paano niya inayos lahat. Isa ito sa mga American na microwave oven. Oo, parang kombinasyon siya, di ba? Sa tingin ko. Oo, pero namuhay ng simple ang lalaking ito noong huli. Pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. May microwave lang siya. May maliit siyang upuan na may computer doon. At namuhay siya ng simple sa loob ng bahay na ito. May isang bagay akong napansin doon, Danny, na kailangan ko talagang ipakita. Hindi ko talaga alam kung ano yon, pero mukhang parang pasta press o kung ano man. May ideya ka ba? Wala akong ideya. Oo nga, may malaking gulong ito at pwede mo itong paikutin dito o iikot o kung ano man. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi ko alam. At tapos, yung malaking oven o malaking pugon dito, Wow. lahat ay nagkagulo. Napakakaraniwang French na pugon na nasunog at ang mga piraso ay nagkalat kahit saan. Gusto ko kung gaano ito kalaki, kung paano sila nagluluto dito noon. Wow! Namuhay siya ng simple pero kung ano ang iniwan sa kanila ng mga ninuno, Oo! malaki iyon. Tingnan mo ang pirma niyan. Maganda yan. Sa palagay ko, yung mga naunang tumira dito gaya ng magulang at lolo't lola niya ay mahilig magpasikat, habang si Eric ay napakasimple. Sa kabilang banda, tingnan mo lahat ng mga pinggan niya na minsan niyang hinugasan. Malinis sa loob ng drying rack, hindi na niya itinatabi. Iyan ay palatandaan na may taong pumanaw at naiwan na lang ang bahay magpakailanman. May mga lutuan dito. Bago ka bumaba sa kwartong iyon, tingnan mo muna ang butas sa taas. Gustong-gusto ko yung mga kawali at kaldero. Oh, ni-remodel ito kasi mas malaki dati ang pinto. Sige, tuloy ka lang. Hindi ko alam kung kaya ko nga. Diyos ko. Halos wala na akong pang-amoy pero naamoy ko pa rin ang amoy ng amag dito. Oo, nakakadiri talaga. May isang bagay kang dapat ipakita doon. Sa tingin ko, ang mga metal na piraso dito ay bahagi ng isang makina o kung anuman. Oo, parang may ginagawa na naman siyang bagay. Pero parang ito ay isang maliit na kusina sa gilid ng bahay. Hindi na tayo magtatagal dito dahil sobrang amag na. Nakakadiri talaga. Pero ito na ang unang palatandaan kung paano namuhay si Eric dito mag-isa nang wala ang kanyang asawa at mga anak. Isa pa tong palatandaan, Danny, tingnan mo. Punong-puno ang buong kwartong ito ng mga gamit kahit saan ka tumingin. Wow! Tingnan mo ang chandelier sa gitna ng kwartong ito. Oo. Kaya mo bang abutin yon? Sa tingin ko, oo. Grabe ang labo. Nakikita ko ang daming modernong bagay. Oo! Pero sa halo-halo may mga lumang gamit din gaya ng mga upuang nilagay lang niya sa isang sulok. Baka hindi talaga siya mahilig sa antigong gamit kaya tinambak na lang niya. Malamang dahil talagang napakahalaga ng mga antigong ito. Oo, tama ka dyan. Yung mga upuan at painting na ito ay mula pa 1,800 S hanggang 1,900 S. Grabe talaga. Tingnan, ilabas natin. Kita mo! Maganda talaga siya. Oh, ito ang bahay. Hindi nga, oo. Ang balkonahe ang bahay. Ito ang bahay. Ipininta ito. 55. Ang ganda niyan. Danny, magaling ang mata mo para dito. Oo. Dapat ito ay nasa loob ng bahay. Ipininta ito ni Disc Jockey Michelle. Disc Jockey Michelle, o parang ganon. Michelle? Oh, wow. Ang gandang painting nito, kaya ilalagay ko dito para sa'yo. Kaya malamang may itinago siyang gamit dito tulad ng mga upuan sa ibaba. Oo, mahalaga ang mga yon. O marami pang gamit na gawa sa salamin. Malamang puno rin ng antigong gamit ang kwartong ito. Diyos ko. Oh. At tingnan mo itong fireplace na may salamin sa ibabaw at may crown molding sa paligid nito. Dati itong marangyang bahay, pero tinakpan niya ng lahat ng kalat niya. Okay, hindi. Mas malala pa ito, Danny. Para malaman mo, may kamanghamanghang kwarto dito, pero nilagyan ni Eric ng mga gamit sa paligid. Naniniwala kaming doon lang siya nakatira sa mga kwartong iyon. Papapasukin na kita sa hallway ng lugar na ito. Isang cabinet lang ang nakikita ko sa harap ko. Malaking kabinet na nakaharang sa daan.
Marami ring mga likhang sining na nakakalat dito. Mukhang gawa ito ng mga anak niya, totoo. Ay, meron pa pala. At ito, ay hindi, wallpaper pala ito. Wallpaper. Oo, maganda, hindi ba? Pero itong pasilyo, dati talagang napakaganda ng pasukan dito sa bahay na to. Pero ngayon, punong-puno na ng mga kasangkapan at mga kahon. Lahat ay nandito. Makikita mo ang magandang kabinet na katabi natin. At gaya ng karaniwan sa Pransya, puno ito ng mga kumot, tuwalya at mga gamit na ganoon. Oo, pero nilagyan niya rin ng gamit. Oo, lahat ng mga elektronikong gamit na yon. Grabe. Nandito pa ring magandang mesa. Ang daming gamit na nakapatong sa isa't isa dito. Tingnan mo ang pintuan sa harap, Danny. Ang ganda. Pero meron din siyang stained glass na piraso sa itaas niyan. At mga Lego set din. Oo, Sige, maghanda ka dahil papasok na tayo sa isa sa pinakamagagandang kwarto ng buong bahay na ito. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa sala. Sobrang gusto ko talaga ang kwartong ito. Para itong isang silid-aklatan/silid pambasa kung saan pwede kang mag-relax sa gabi. Para sa akin, ito ay isang tipikal na French na kwarto. Makikita rin natin na unti-unting sinasakop ng kalikasan at may mga sapot ng gagamba na nabubuo sa loob. Pagkatapos ng 20 taon. Gusto ko ang aklat. Puno pa rin ng libro ang estanteng dati mong binabasa. Wow, may nakita ka na ba? Oo. Mayroon pa ngang malaking larawan ng kasal dito. Hindi ko alam kung kay Eric at ng asawa niya ito, pero wala ring nakasulat dito. Mukha namang larawan ng kasal, di ba? Oo, nasa London yan. Ano yun doon? Londas, ang Londas ay nasa Pransya rin. Sige. Tingnan mo, may isa pang kasal na larawan, pero iba ang mga tao dito kumpara sa nandoon. Wala ring nakasulat dito. Nandito pa rin lahat ng mga magasin at lahat ng ito, pati mga libro sa lahat ng dako. Anong klaseng mga libro ang meron tayo dito? Poesiya. Poesiya? Sandali, nag-isip lang ako. Unang aklat. Magagandang libro. Ibalik natin sila. Tingnan mo yung mga tinakpan na ng amag at sapot ng gagamba sa pagdaan ng panahon. Oo. Akala mo, may lahat ka ng waiver sa Espanya, di ba? May mga tagahanga rin ako sa Pransya, pero mas marami sa Espanya. Mas marami talaga. Oo. Oo. At dito naman ang ating upuan o sitting area. Dalawang magagandang upholstered na upuan na magkatabi. Nakakalungkot, magkakahiwalay na kami. Tingnan mo ang dayami sa loob. Gusto ko ang mga upuan. At pagkatapos, isang board game. Wala akong ideya. Hindi ko pa nakita ang board game na ito dati. Mukhang may kinalaman ito sa mga kabayo. Wala akong ideya. Wala akong ideya kung paano ito laruin. Kahit na mukhang mga photo album ang mga ito, ay hindi. Para pala ito sa piano. Wow, mga nota ng musika. Isa pang upuan na may upholstery. At pagkatapos ay ang elepante sa kwarto. Nakita mo na ba ito? Oo, syempre. Ito, sa tingin ko dati, itong nakapatong sa ibabaw ng mesa kung saan. Pero ito mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, ay parang globe ng alak na pwede mong buksan at ilagay lahat ng bote ng alak mo sa loob. Kailangan ko lang mag-ingat ng kaunti. Pero dati itong nakakabit sa mesa. Ganyan din ang lolo ko, eksakto. Hindi pa talaga ako nakakita nito. Gusto ko ito. Maganda ito. Wow! At mukhang tunay na tunay ito. Oo. Gusto ko rin yung marmol na mesa sa ilalim nito. Parang side table. Isa pang malaking lagayan ng libro. Mas marami pang mga libro, nandyan.
Nakikita ko pa ang isa pa. Larawan ng grupo ng mga tao mula 1,941, 1,942 at ito ay kuha sa Bordeaux, France, sa timog ng France. Magandang larawan. Upuan sa pagbabasa dito sa sulok. At syempre, hindi pwedeng palampasin sa kwartong ito ang fireplace. Nakita mo ba ang radyo sa ibabaw? Sobrang luma na at halos sira-sira na. Maganda siya. Oh, gusto ko talaga ito. Ang lamparang langis sa tabi nito. Tingnan mo, pati ang huling abo ay nandyan pa sa loob ng pugon. Heto, Mari ko bang ituro ang isang magandang detalye? Tingnan mo ito. Wow, may palamuti pa. Oo nga, o kung ano man. May isinulat siya dyan, pero pati na rin yung buong, yung leon, yung kadena. gusto ko rin yung muka. Oh. Yung mga Frances na fireplace, palaging may kakaibang alindog. Ang gaganda talaga. At dito naman sa sulok ng kwarto, ang pinaka-highlight ng kwartong ito ay, syempre, ang grand piano. Sobrang wala na sa tono pagkatapos ng 20 taon, pero napakaganda pa rin ng pyesa. Gustong-gusto ko yung pagkakagawa nito. Makikita mo lahat ng kahoy sa loob. Grabe. Nasa kanya pa ba yung pangalan? Oh, Paris. Paano naging Paris? Pwede kong tingnan? Oo, siguradong Paris ito. Rue Babylon, Paris. Estatwa ni Jeanne d'Arc doon. At may isang tao. Bawat aso ay may araw niya, sabi ni Nuni doon. Napakaganda nito. Talagang gusto ko ang kwartong ito, Danny. Oh, ito ang upuang katulad ng mga iyon. Itong mga ito. Oh, Oh! sofa. Ang sofa. Oh, tama, pasensya na. At iniisip ko kung ano ulit ang tawag sa larong ito. Pero wala talaga akong ideya. Wala talaga akong alam. Oo, alam ko noon, pero nakalimutan ko na. Hindi ko talaga alam paano laruin to. Wow, ngayon ginagamit na nila ito bilang kabinet ng alak. Kita mo, may natitira pang alak dito sa loob. May malibu at kahit gin at mga ganong bagay. Wow! Tapos dito sa kanto, may mas marami pa tayong alak na nakatayo. Inchik na alak. Wow! Nakakita ka na ba ng inchik na alak? Hindi. At may isang kahanga-hangang relihiyosong paglalarawan din dito. Ang ganda! Talagang gusto ko itong kwartong ito. Danny, ang ganda talaga. Ang ganda ng kwartong ito. Ito ang isa sa pinakamagandang kwarto dito. Nakakabaliw ang pagkakaiba ng kwartong ito kumpara sa ibang mga kwarto. Kung paano niya napapanatiling napakalinis ang kwartong ito habang ang iba ay sobrang magulo. Talagang nakakalito para sa akin. Oh. At mula sa magulong hallway na ito, gusto kong dalhin kayong lahat sa itaas. Isipin niyo na lang lahat ng mga guho at tingnan niyo itong hagdanan. Nakakabighani ito. Isa ito sa mga tipikal na hagdanan ng mga Frances na manor. Nakita mo na ba ito, Danny? Oo. Sa Frances, tinatawag mo itong brancard. Hindi ko alam. Ang kama ng medical? Kama ng medikal. Oh, kaya nakatayo lang ako dito sa hallway. Ewan ko kung bakit. Bakit niya yun dala? Ang dami niyang gamit, parang sa tingin ko ang daming kahina-hinalang bagay dito sa bahay na to. Isa pang maganda sa lugar na to ay may mga nakatagong pinto na bumubukas. Oo, talagang sira-sira na sila, pero bumubukas pa rin sila. Itong isa ay bumubukas papunta sa parang cabinet, gaya ng nakikita ninyo, isang napakatandang cabinet. Tulad ng nakikita ninyong lahat. Gusto kong ipakita ang lumang boteng ito na paborito ko at dati nagkakahalaga ng 8 francs. Ayos ba? At ito pa, isa na namang lihim na pinto. Gusto ko kung paano sila kasabay ng pader pininturahan. Oh.
At itong isa naman ay nagbubukas papunta sa parang banyo, gaya ng nakikita nyo. Oo, Isang napakaliit na banyo ito. at pwede ka ring sumilip sa labas. Mula dito, makikita mo ang masukal na likod na hardin ng bahay. Grabe! Ang ganda-ganda talaga. Isara na natin ito. Hindi maaaring pareho ang itaas na palapag. May mga gamit kami na nakakalat sa loob ng bahay na ito. Ang dami, di ko alam saan titingin. Oo, pasok muna tayo sa kwartong ito. Sa tingin ko, ito talaga ang silid trabaho niya. Kita mo naman, may ginawa siya tungkol sa mga computer, tungkol sa electronics. Hindi kami sigurado kung ano talaga ang trabaho niya. Pero gaya ng nakikita mo, puro electronics ang makikita mo dito. Danny, Maliliit na motor at katulad na bagay. tiyak inaayos niya ang mga bagay. Oo, at lahat din ay maayos na nakaayos. Dito, makikita mo na ito ay isang maliit na kahon na may mga transistor at pati na rin. Isinusulat pa niya ang pangalan sa harap nito. Napaka-interesante. Yang kahon. Para sa sombrero yan, di ba? Sa tingin ko, oo nga. May ilang mga litrato pa ring nakakalat dito. Isang lalaking nagtatrabaho sa bukid. At ito ay litrato ng isang babae. Ito ay mula pa noong 1942. Yan ay isang oil graph mula sa babae. Baka siya ay sikat. Oh. Wala talaga akong alam dito. At tingnan mo dito, Danny. May mga isinulat pa, gumawa ng mga eskematiko at mga ganoong bagay. Oo, sigurado ako na ito ang silid trabaho niya. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang lahat. Tingnan mo ito mabuti. Si Ginoong Eric ay magulo. Gaya ng nakikita mo, maayos siya sa ilang paraan, pero magulo naman sa iba. Oo. Ang daming gamit na nakakalat kahit saan. Pero pagkatapos, nakita ko na ito. May isa pang kwarto sa kabila ng pasilyo dito na siguradong magpapamangha sa'yo. Tingnan mo ito. Wow. Grabe, ang layo talaga ng pagkakaiba ng dalawang kwarto na yon. Ito parang orihinal na French manor na kwarto. Tapos doon naman sa kabila, yung parang napalitan na working room. Hindi ko ma-imagine, grabe talaga. Tara, tingnan natin ang kwarto. Ang ganda, may mga upholstered na furniture sa paligid. At doon naman, sa may bintana, may telescope pa rin na nakatayo. Wow, pwede kang tumingin sa mga bituin tuwing gabi. At hindi lang ito basta-bastang telescope. Medyo advanced talaga itong gamit na to. Wow. Sa tingin ko, makakasilip ka sa kalawakan dito. Nandito tayo ngayon sa isang tahimik at hindi mataong lugar sa Pransya, kaya hindi gaanong marami ang polusyon sa ilaw. Sa tingin ko, magandang lugar ito para magmasid ng bituin. Gusto ko rin yung nightstand sa tabi ng kama, pati na yung jacket at lahat ng nandyan. Oo, yung mga maleta na nagkakapatong sa isa't isa. Magagandang maleta. May plastic na bowl wrap sa loob nito. Wow, at ayos pa rin ang kama dito. Sa tingin ko, ito talaga ang tinulugan ni Eric. Walang ibang kama dito na pwedeng tulugan. Si Selong nandito sa harap ng kama. Napakagandang piraso na naman. Isang printed circuit board. Isang board sa loob nito. In a board. Jeez. Nahati na ang screen papunta rito. At ito ay basta na lang nakatayo dito sa loob ng kwarto.
Halos natumba ko ito nung umatras ako. Parang itong magandang asul na jack na nasa ibabaw ng stand na ito, na nasa ibabaw pa ng isa pa. Hindi ko alam kung bakit, pero mukhang medyo kakaiba. Oh. Oh, pati sapatos at gamit niya, nandun pa. Wow, mukhang bago pa talaga sila. At heto na naman, may isa pa tayong magandang upholstered na upuan dito. Gusto ko talaga ang disenyo nito. Tingnan mo yung mga anghel sa telang ito. Wow! Mga libro at lahat ng naiwan dito. Anong recorder to? Alam mo naman yan, di ba? Mga recorder? Hindi, seryoso. Recording lang naman to. Recorder lang yan o cassette tape o... Pwede mo pa nga itong dalhin kahit saan. Oh, uy, nakita mo na ba ang mukhang ito? Wow, parang totoong totoo. Oo, totoo nga. It's incredible. At napansin ko rin na may isa pang bahagi ng bahay dito. Ipakikita ko sa iyo sa bintana. Bumagsak ng tuluyan ang bahaging ito ng bahay. Tinubuan na ito ng makapal na ivy sa paglipas ng mga taon. Dani, iniisip ko lang, paano kaya tayo makakarating doon sa itaas na balkonahe na nakita natin kanina nung nasa labas tayo? At sa totoo lang, may pintuan dito sa loob ng kwartong to na halos hindi mo makita. At sigurado akong papunta iyon doon. Kasi wala namang ibang daan papunta roon. Kita mo, may isa pang pintuan sa likod nito. Oh, Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. At dito, oh. Wow. hindi ito ligtas. Hinawakan ko ang rehas at muntik nang mahulog. Dito, makikita mo ang hardin ng lugar. Mag-ingat ka ng mabuti sa itaas na palapag na ito. Tingnan mo, luma na talaga ito. Bahagi siguro ito ng matagal nang di nagagamit na bahay. Diyos ko, may kwarto dito. Dani. Diyos ko. Si Dico ito, mga kaibigan. Oh, ito nga. Isa ito sa mga dating kwarto ng bahay na malamang hindi na ginagamit noong nakatira pa rito si Eric. Grabe. Sobrang bulok at parang babagsak na ang kama. Bumabagsak na yung kama, di ba? Oh, at umuulan pa sa loob. Delikadong kwarto yan. Oh, Delikado rin ang balkonahe na yan. Jesus, oh. luma na ito. Sige. Dahan-dahan kang lumapit dito. Gusto ko yung moped na nakatayo doon sa sulok. Vintage din yan. Lahat ng tao. Ay, pero dito hindi tayo pwedeng tumingin. Hindi. May malaking butas sa sahig na parang delikado sa bandang iyon. I-video mo ang motor sa harap ng moped. Wow. Nakaranas ka na bang sumakay sa isa niyan? Hindi pa? Isang moto o moto. Motorcycle. Oh, may isa pang kwarto dito. Wow, mas maganda pa itong kwarto na to kaysa sa isa. Oh, Kailangan kong sabihin na may mga gamit na nakapatong. Oh, tingnan mo yon sa sulok ng kwarto. Ang ganda. May kuna pa ng sanggol doon. Ayos pa rin ang kama. Wow, gusto ko rin yung upuang may foam sa kanto. Anong nangyayari dito? Bumibigay na ang buong bahay. Yung bahagi na kinaroroonan natin sa loob ng pangunahing manor ay medyo maayos pa, pero itong bahagi ng bahay na to ay malapit nang bumagsak. oh.
May sombrero pa nga, isang paper na sombrero dito. Nararamdaman mo? Dani, nakikita ko, papel ito. Oo, gawa talaga ito sa papel. Napakakaiba. Siguradong hindi ito bagay isuot sa labas kapag umuulan. At mga liham, mga sulat kamay na liham na naiwan pa rito. Magandang bahagi ito ng bahay at paraan para muling maranasan ang buhay bago dumating si Eric. Tingnan mo, natanggal lang yung tubo ng alulod. Oh. Tara, alis na tayo sa balkonahe. Gusto ko pa ring silipin doon sa likod kasi nakikita ko na parang may 2 pang kwarto sa bawat gilid. Sige, mag-ingat ka. Marami na namang mga gamit kung saan-saan. Tingnan mo dito, Danny. May naiwan ditong scale model na Bugatti EB, 110. Wow! Isa pa na gusto ko dito ay ang kandila na ginagamit nila sa paglalakad sa bahay. May mesa siya sa gitna ng pasilyo, harap ng bintana. Tiyak, masarap magtrabaho rito. Sa harap ng balkonahe. Harap ng balkonahe. Balkonahe ito maganda. Wow! Ano ang mga kwartong ito? Hawakan ng pinto. Diyos ko. Dati, ito ay isang magandang silid tulugan noon. Oh. Pero ngayon, imbakan na lang ito para kay Eric at sa lahat ng gamit na ito. Uy! Ang daming gamit. Hindi! Full. It's crazy. Tingnan mo yung side na yon. Tingnan mo, parang punong-puno na naman. Parehong-pareho lang. Yeah. Meron namang kama dito sa kanto, siguro para kapag may bisita o kung ano man. Jesus. At mukhang may collection siya na nakalagay sa pader. Hindi ko alam kung anong collection yon, pero parang comics ang laman. Pwede ko bang makita? Oo, sige. Kumuha ka ng libro at tingnan mo. Hindi ito collection, mga magasin lang ito, magkakaiba silang lahat. Oo, agham. Siyempre, tao siya ng agham. Wow! Pero tingnan mo ulit ang fireplace, Danny, wala ka pa dyan. Makikita mo ang crown molding at dati ay may salamin sa ilalim nito. Kaya bawat kwarto sa loob ng bahay na ito ay talagang kamangha-mangha. Noong araw. Sige, tuloy ka lang. May isa pang bahagi ng bahay, ang attic, syempre, kung saan sana may mga napakahalagang antigong gamit na nakaimbak na hindi pa natin nakikita sa loob ng bahay. Oo, mag-ingat ka. Dito lahat naglalaglagan. Parang babagsak na ito. Oh. Oo, nakatagilid ang hagdan. Oh, papunta sa gitna, parang nahuhulog na sila sa pader. Kung titingala ka, makikita mong minsan umuulan din. Sa loob ng bahay, nalalaglag na ang palitada. Oo, teka lang, mag-ingat ka, Ani. Dumaan ka sa gilid ng hagdan. Oo. Kukunin lang ang isang bagay. Oo. Walang problema. Ang labo naman. At kapag nakarating ka sa itaas ng bahay dito, talagang umiinit. Attic kasi ito, normal lang. May ilang random na imbakan. Mas marami pang imbakan dito sa taas. Wala talagang mahalagang bagay. Oh, talagang walang laman. Talagang Panuhos. Yo. mag-ingat ka. Oh, kailangan kong mag-ingat.
Oo, mas marami pa. Mga imbakan saan man. Oo. Hindi naman gaano. Sa tingin ko, natagpuan na natin ang bahay ni Eric, Danny. Nasuyod na natin ito at naging isang interesanteng paggalugad. Madalas nating ipinapakita ang bahay na buo pa, pero parang ibang version lang ito ng Manor. Eksakto. Makikita mo kung paano siya namuhay noon, kung paano namuhay ang mga tao noong panahon na iyon, at kung paano siya namuhay, at kung paano siya naging parang isang ermitanyo. 20 taon na, nakakabaliw pa rin. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa panonood ng video natin ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. Tingnan nyo rin ang taong nasa likod ng camera, si Ginoong Danny. Salamat. Salamat. Malaking saludo sa iyo sa pagkuha ng video kahit may sakit ka. Ang link ay nasa description at mayroon ding link sa description para sa Patreon. Doon, maaari mong suportahan ang channel at tulungan kaming mag-explore sa magandang mundong ito. Paalam sa inyong lahat, mahal na mahal ko kayo.